Hello po sa mga bago nating mga followers or mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube video channel na ito. Muli ay samahan niyo po muli ako mula sa simula hanggang sa huli. Ang title po na ating tatalakayin ngayon ay Time versus Money. Ito pong topic na to, yung time versus money ay lagi ang o karaniwan yan na tinatanong kung saan ang mas mahalaga, yung oras o yung pera. At matagal na rin tong laging pinag-uusapan. Ito po. So, ito po yung tanong. Time versus money, which is more important? Ngayon, magbibigay tayo ng mga impormasyon or context. Halimbawa sa time. Ang time is limited and non-renewable. Okay po. Once spent, you cannot get it back. Directly connected to life, experiences, relationship, and health. So magbibigay ako ng konting example po, yung sa health. Sabi nga nila na kapag ang buhay ng tao, pag ikay nasa hospital o malapit ng pumanaw, kahit anong gusto mong paghahangad na ma-extend pa ang buhay mo, hindi kayang bayaran niya ng pera o kahit pang magagaling at matatalino mga doktor. So, yun po. Pagkatapos yung relationship naman. Kapag lumipas na ang panahon at nawala na sila, mahihirapan ka nang bumalik at ibalik ang panahon. Lumipas na. Ganon din po. Halimbawa sa opportunity, sa experience, sa opportunity. Pag dumaan na sa iyong opportunity, hindi na uli babalik o talagang napakadalang na bumalik pa uli sa iyong opportunity. Sabi nga don't lose the opportunity. Take the opportunity. Sabi nga nila. Okay po. Yung money naman. Ang money is renewable and replaceable. So napapalitan. Can be earned, invested, multiplied, or lost and regained. So bumabalik. Kung halimbawa nawala, naubos, kaya mo pa uling magkaroon ng pera sa pamagitan ng time na mayroon ka. So yun po, provide securities, comfort, and opportunities. Okay po, ito po yung pera. Ang real difference po nila, you can use time to earn money, but you cannot use money to buy back time. So yun po yung realidad na diferensya po nila. Opo, ulitin ko. You can use money, ulitin ko po. You can use time to earn money, but you cannot use money to buy back time. Yan po. However, money can buy convenience, saving time, reduce stress, let's say, pay the bills, at iba pang mga bayarin, create freedom to control your time. Yan po. The balanced view, it is not really time versus money. Yan po. It is about how you trade your time for money. Yan po. How you trade your time for money. Yung smart goal po natin dito ay earn enough money to gain control over your time. Yan po. Sinasabi dito, enough money. Kailangan makontento. Ano po? Kailangan mayroong makontento ka sa isang bagay, sa pera. Okay po? In short, early life, you trade time for money. And then later life, ideally, you use money
to protect your time. Okay po. Ang sharing experience ko po rito ay sa work ko noon as a linesman. Ang pagpasok sa on-call or public holidays, nandyan ang pera. May overtime at malaki ang multiplier or penalty, kaya ito ay pinapasukan ng karamihan. At nandito talaga ang pera. Opo, nandito talaga ang pera. Mararamdaman nyo po talaga ang kaibahan nito sa panahon na ito'y susweldo na kumpara doon sa walang overtime. Okay po. Pero ako, bahagi ng aking sacrifices sa study ko noon ay may mga pagkakataon na hindi ako pumapasok sa mga ganitong panahon. Gawa kailangan ko maglaan ng oras sa pag-aaral ko at sa pamilya, tinatag na quality time. Malaki ang nawawala sa aking pera kapag hindi ako pumasok. Pero ang return ay mas malaki pang pera na bumalik sa akin. Tulad ng halimbawa, yung wisdom, yung karunungan na nakatapos ako ng engineering, yung karangalan, at solid at buo ang aking pamilya at hindi broken family. Yan po. Kaya ang oras ay mas mahalaga sa pera. Kung ang paggagamitan mo ng oras ay mas mahalaga sa value ng pera. Yun nga po, yun binanggit natin kanina, yung quality time sa family. Pagkatapos, ano ang mga mas mahalaga sa value ng pera? O mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ano po yun? Ano po yung mga bagay na hindi nabibili ng pera? Masayang pamilya, karunungan, or wisdom, karangalan, o integridad, or hobbies po kung saan kayo masaya. Yan po. At iba pa. Ito naman po ay quote-unquote, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. He's not talking about counting hours on a clock, but realizing that our time is limited. Yan po. And therefore deeply valuable. Yun po, quote-unquote po yun. Kaya po mga kababayan, sa mga susunod na video ay doon po natin tatalakayin ang important versus urgent. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comment, share sa ating po mga kababayan. Naway nakapagbigay po ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.